Okay, so good morning everyone. So today or ngayon, we will be solving this problem. Okay, ito kasi may nagtanong sa ating site, okay, wherein you post your questions. So dito masagutan, so sasolve natin today. Okay, so here's your problem. Meron tayong cylindrical tank, ito na yon, and we have or it contains water to a height of 55 mm. As you can also notice, meron tayong gauge doon sa taas, gauge sa ilalim, dalawa, yung sa B at sa C. And sa point B or dito sa B, meron daw liquid dyan. A liquid with a specific gravity of 0.8. Okay? And yung height nun, H. Given na yung pressure sa B is 13.4, yung pressure sa C is 13.42. Gauge pressures. And assume na yung kerosene or itong fluid natin dito, hindi siya aangat. Kasi kung normal po yan, nakita mo agad, ang specific gravity nitong fluid na to is 0.8, which is lighter than the water. So, in reality, aangat yan. But since sinabi naman na hindi siya gagalaw, so let it be. At ngayon, ang given sa atin, yung unit weight ni water, 9.79. So, hanapin mo ang pressure kay A, yung value ng H, okay, and then yung value ng Y. Ayan. So, start tayo sa letter A. Okay? Pressure sa point A or pressure ni A. So, to solve for pressure, we know na kung paano gawin to, di ba? So, yung pressure natin sa isang point, particularly sa bottom ng isang tank, okay, sa tangke or sa kahit anong container, okay, yung pressure, let's say sa point C, is equal to the summation of gamma H nung liquid above, okay, lahat nung nasa taas, plus pressure ng air if ever na meron. And it happens, meron itong air na yan. And yan yung pinapahanap sa letter A. Okay? The pressure of air or the P sub A. Yung pressure dito sa point A. Which is dahil sa air. Ayan. Okay? So, gagawin mo, direct substitution. What is the pressure at C? Meron. Meron. 13.42. Okay? Gamma H. It happens na kung dito ka kay A, papunta kay C, isa lang yung fluid. Water lang. So, wala tayong problema dyan. Lagay mo, gamma ng water times 0.055. Okay? Convert mo na into meters yung naka-mm. Ay, laging ganun. Plus, since wala nang iba, pressure ni air. And you'll get the pressure of air or PA as, yes, gamitin ko ng calculator lang, 13.42 minus 9.79 then 0.055. So, this is 12.88155 okay, kPa. Okay, that is your final answer for letter A. Okay, letter B. So, determine the pressure or determine the value of H. Ito. Since dito yon height ng liquid na to, and knowing na given yung pressure sa B, we can do what we did dun sa A, but this time, instead of C, instead na itong point C ang i-consider natin, ito lang si point B na. Okay? Because we know that the pressure at your B is equal to summation ng gamma H ng lahat ng liquid above point B. Okay? So, mula dito, papunta doon, and yung air. And also, may value na tayo ng air. Nakuha na natin kanina. Okay? So, lagay mo, ano ang pressure kay B? Yes, 13.4. Okay? Gamma H, meron po tayong dalawa. So, lagay natin yung una. 9.79. Uy, sir, hindi po ba 9.81? No. Okay, 9.79. As we have said, lagi mong reference is density ng water. Ibinigay dito ang density ng water, 9.79. So, yun ang gagamitin mo. Okay?
So, 9.79 times specific gravity of 0.9. Okay, 8 lang pala. 8. And then, yung height, which is h. Okay, yun ang hinahanap. Si h. Plus 9.79. Okay. And then, anong height ang kailangan mo? Ito yun. From this to this point. Which is, yes, 55 mm minus h. Right? 55 mm minus h. Pag binawasan mo ng h yung 55, yun ang matitira. Yung water sa taas. Okay? So, lagay mo 0.055 minus h plus air. Okay? Wala nang iba ha. Kerosene and water lang. Wala na. Air na kasunod. Which is 12.88115. And kapag ito ay na-shift solve mo, ang h na lalabas ay, okay? So, nasa sa inyo kung gusto nyo pang i-algebra. But, same lang naman kasi lalabas. 79 to 0.8. Okay, 0.0102 meter or kung gusto mo naka-mm, this is 10.21 mm. Okay? So, that is your final answer for letter B. Now, for letter C. For letter C. The value of y in millimeters. Nakita mo, y. And also, you noticed that, yes, hindi po siya nakasagad doon. Yan, hindi nakasagad si y. So, medyo may deflection pa siya dyan sa baba. So, anong gagawin mo? Okay. So, first thing na gagawin natin ay kunin muna natin itong height na to. Let's call this x. Okay? Because we know that your y is equal to x plus y sub 1. Diba? Ito si x. Ito si y sub 1. Eh, ito si y. Pag ganun. Okay? So, makikita mo naman yan sa figure. Ano. Okay? This is your y sub 1 hanggang dito. This is y sub 1. Ito si x. Saan ang x? Saan nagmumula si x? Dito sa base. Bakit po? Bakit sinadya yan? Kasi alam natin ang pressure sa point na to. Kumbaga kaya natin kunin. Yun na yung pressure sa C. Tama? Yes? Yung pressure sa point na to at yung pressure sa C, they should be equal. Kasi same yung fluid sa taas nila, same din yung air. Okay? So, same pressure. Iba kay B. Okay? Magkaiba sila ni B. Kasi kerosene yung nasa loob nito. Okay? Alright. So, kunin na natin yung value ni x. Because we know, paano? We know that the pressure at this point and the pressure at this point, they should be equal. Okay? They should be equal. Ayan. So, anong gagawin natin ngayon? Ipag-equate natin. Let's say this is your point E. This is your point F. Ito. Point F. Okay? The pressure at your point F should be equal sa pressure kay E. And this pressure at E, ito ay equal din sa pressure at C. Because they are of same elevation. So, baka itanong mo, sir, yung pressure at B po, hindi po ba? Okay, actually, dapat same sila. Pero kasi binigay sa problem, magkaiba. So, magiging medyo mali kung kay pressure B tayo mag-reference dahil 13.4. Wherein sa C, 13.42. And sure ako na si C ang kasim nito. Bakit? Kasi same sila nung liquid sa taas, same sila nung air. Samantalang kay B, medyo may kerosene dyan. So, mag-iiba. Kaya dito na tayo kay C. How about pressure kay F? Equal siya doon. And also, this pressure at F is equal to, yes, ito yun, no? Yung pressure head dahil sa mercury. Diba? Kay point F, ano yung nakapatong? Si mercury lang naman.
Ano yung height? X. So, we know that 9.79 times 13.6 times X, okay, equal to 13.4 kilo Pascal. Okay, 13.42 rather. Yan. So, from this, makukuha mo na si X, right? Ayan. So, ganun lang kasimple. Anong ginawa ulit natin? Pinag-equate natin ang pressure dito sa point na to and doon, which is magkapantay naman. So, okay lang. Same sila ng pressure. Yung pressure dito, same sa pressure ng C because same elevation. And yung sa F, paano kunin ng pressure? Gamma H lang. Ano yung nakapatong? Mercury lang. Okay. So, X is equal to 0.10079 meter. Okay? So, lagay mo lang muna yan. Nandyan lang siya. Next natin kunin ay C Y sub 1. Okay? Kukunin natin si Y sub 1. Alright. So, ang next mong gawin, mag-reference ka naman sa point na to. Okay? Kanina doon sa taas, ngayon dito tayo. Yan. Okay? Sige. Pag dyan na tayo, anong nangyayari? Yung 13.42 na pressure natin dito, dadagdagan natin ng gamma H due to water. The same with this one. Yung pressure natin dahil sa dahil dun sa nilagay nating mercury kanina, dadagdagan natin ng para naman sa okay, itong Y sub 1 na to na maliit. Yan. Okay? Ito lang. Para sa letter, ano ba to? Letter, okay. Para sa Y sub 1. So, yung pressure kanina na 13.42, which is sa kabila, 13.42 din. Ba, you should agree. Kasi ito yun, no? Okay? Pag pinag-multiply mo yung 9.79 times 13.6 and yung X, 13.42 yung lalabas dyan. Kasi dyan mo inequate kanina eh. Okay? So, kung kukuha tayo ng pressure dito sa points na to, itong kabila, tapos ito, same na yung pressure. So, ano matitira? Itong dalawang to. Okay? So, ganito yan. Magiging ganito ang mukha. So, 13.42. Mercury to ha. Dito mercury. Ito. Dito galing yan. Okay, ito na sa X. 13.42 plus 9.79 times 13.6 times X. Y sub 1 na, rather. Y sub 1 is equal to 13.42 plus 9.79 times. Yes, Y sub 1. Okay? Itong part na to, ito yon. Itong part na to, ito yon. Sa kabila naman. Okay? Tandaan yung 13.42 sa both sides. Same naman ha. Kakukuha lang natin. Ito na yun. You know? So, ano na lang yung kinalculate natin? Itong dalawang to. Which is gamma H lang naman. Yung isa mercury, yung isa water. Okay, kita mo naman. Okay, isa mercury, ang isa water. And kapag nag-shift solve ka, ang lalabas na Y sub 1 dyan ay 0. Okay? 0. Huwag na kayong magtaka. Bakit? Kasi nga, equal na sila dun, oh. Okay. Equal na sila dun. Nakuha mo na yan, oh. Yung difference in height na yan. Diba? Actually, yun na yun, eh. So, hindi mo na need to. Ayan. So, itong figure, that was meant to confuse you. Pero pag nagsisolve ka, okay, hindi ka maluloko. Kung alam mo ang paano siya isolve, hindi ka maluloko ng figure. So, ang lalabas dyan, yung ating y is equal to y sub 1 plus x. So, 0 naman to. So, ito na yun. 0.10079 or 101 mm. Yan. Like I have said, huwag kayong magpapalito sa drawing. Okay? Huwag kayong magpapalito sa drawing. Ganyan talaga minsan. Malolokohin kayo ng figure. Okay? So, that is your letter C. So, for more questions, pwede yung ilagay doon sa online questions.org natin
with event number 15160. Okay, so, ayun. Good luck, good luck. Sana naintindihan.